Tinanggal nila ang mga sinturon. Ilagay ang pera at sinturon sa lupa. Inutusan sila ng bandido na tumalikod. Napalingon si Yu at gustong sumilip. At natagpuan. Huwag lumingon. Luhod. Nagpakita ang mga bandido. Ilagay ang pera sa kanyang bulsa. Diretso siya sa sedan chair. Tanggalin ang veil ng bride. Naakit agad sa ganda ng bride. Hinawakan niya ang paa ng bride. Ang nobya ay di natatakot. Ngumiti siya sa tulisan. Dahil iniisip niya, na-assault siya ng bandido. Mas mabuti kaysa mag-asawa ng leper. Ilang araw ang nakalipas. Dahil sa mula ibinenta ng ama. Si Jiu sa isang shopkeeper ng sorghum wine. Nasa 50s na si Lee Dato at leper rin. Walang magawa si Jiu. Maaari lang tanggapin ang realidad. Ni-remind ng ina si Jiu sa araw ng kasal. Di ka pwede umiyak sa sedan chair. Walang magawa ang pag-iiyak. Hindi maalis ang veil. Kung itataas mo ang veil may mangyayari. Pero nakuha ang veil sa ulo ni Jiu. Di niya iniisip ang superstition na ito. Ang team ng reception ay mga kaibigan ni Lee Dato. Nag-hire ng sedan chair na si Yu Zonao. Siya ay isang sikat na bearer. Sa gab ng door curtain, nakita na hubad na pang-itaas si Yu Zonao. Itinaas ang kurtina gamit ang paa. Makita ang kanyang likod. Di napigilan ni Jiers ang kilig. Tinitigil siya ng maigi. Pero nakikita siya ni Yu Zonao. Bigla siyang nagsalita. Huwag silipin ang babae sa sedan chair. Makipag-usap sa mga kapatid. Mababato sa mahabang kalsadang ito. Sumunod ang lahat. Hayaan si Jiwer na makipag-usap. Nahihiyang ibinalik ang paa. Pabiro nilang sinabi kay Jiwer. Huwag hawakan ni Lee Dato. Di magandang mahawa ng leper. Natahimik si Jiwer. Marami handang ihagis ang bride. Ito ang custom ng pagpapakasal doon. Ginagalaw ang sedan. Sana ay ligtas at maayos ang bride. Sinasabayan ng happy music. Dala ang sedan chair at sumasayaw. Di komportable si Jiers. Ngunit hindi siya umimik. Narinig ni Yu Zonao si Jiers na umiiyak. Tumigil ang mga lalaki. Ipagpatuloy ang pagdala ng sedan. Ilang sandali, dumating na ang welcoming team. Both sides ay wildland. Pag dumaan ang sedan chair sa intersection, biglang may humungol. Sandali. Huwag tumakbo. Ibinaba ang sedan chair. Magbayad ng pera. Si Lao Su ay isang sharpshooter. Narinig ang pangalan ng bandit Sanpao. Lahat ay natatakot, dahil may baril ang kalaban. Masunurin sila magbabayad, kaya nangyari ang opening scene. Nakuha ng mga tulisan ang pera. Itinaas ang veil ni Jiuer. Makita si Jiers na nakangiti. Di na kaya ng bandito. Kinuha ang baril at nag-threat. Maglakad sa sorghum field. Kalmadong bumangon si Jiers. Naglakad papunta sa sorghum field. Bigla niyang nilingan si Yu Zonao. Nagkatinginan ng dalawa. Ang sulyap ay nabighani kay Yu Zonao. Bago pumasok si Jiwer sa sorghum field, muli niyang nilingan si Yu Zonao. Bakit ka nakatingin? Alis. Sumugod si Yu Zonao patungo sa mga bandido. Sumunod ang iba. Sit-in ang tulisan. Nagbelch ang mga bandido. Kinuha ang maskara ng mga bandido. Para lang malaman na peke ang tao. May malagang buhok ang tao. Ang tunay na tulisan na si Sanpao ay kalbo. Kalmado si Jiuer. Nag-step over sa pekeng Sanpao. Umupo sa sedan chair. Tumingala si Jiuer kay Yu Zonao. Nakatitig din si Yu Zonao kay Jiuer. Hinayla pababa ang kurtina. Ang half-foot ay nakalantad ng kusa. Lumapit si Yu Zonao at hinawakan ang paa. Ibalik ang paa sa sedan chair. Sa oras na ito, pareho silang nasa puso nila. Nang lumingon si Yu Zonao. Tingnan mo siya. Ang grupo ay dumating sa Shibalaipo. Ito ang dulo ng Jiuer. Bumaba sa sedan chair. Dinala sa bahay ni Lee Dato. Si Yu Zonao ay tumingin kay Jiers. Bago pumasok si Jiwer sa pinto, tumingin siya kay Yu Zonao. Kahit mahal nila ang isa't isa, di nito mababago ang realidad. Sa gabi, nakayuko si Jiers sa sulok ng kama. Hawak ang gunting. Kinakabahan siya matulog. At matagal nang tulog ang lalaki. Si Luohan Liu lang ang naninigarilyo pa rin. Bigla, may sumigaw mula sa katabi. Natigilan si Liu Luohan. Walang magawang hinaypan ang kandila. 3 araw, dumating ang ama ni Jiuer. Patuloy na kausap ni Itay si Jiuer. Anak, bumalik ka na. Bumalik ka sa bahay. Anong estilo? Sinabi bigyan sila ng itim na mule. Ayaw mo. Anong gunting ang ginagamit mo? Binilisan ni Jiuer ang takbo. Iwan si tatay.
Nang dumaan si Gears sa sorghum field, lumabas ang tulisan na nakamaskara. Hinayla niya si Jiuer mula sa mule. Buhatin mo siya at lumakad sa field. Nahihirapan si Gears. Buti na lang nakatakas siya. Pero sa huli hinaranggan siya ng tulisan. Tinanggal ng tulisan ang hood. Nalaman ni Jiuer na si Yuzhanow pala. Nagtinginan ang dalawa. Di na lumalaban si Jiuer. Tinapakan ni Yuzhanow ang bilog ng sorghum. Binuhat si Gears at naglakad palapit. Humikit si Gears at dahan-daang humiga. Lumuhad si Yuzhanow sa harapan niya. Di nagtagal. Si Jiuer ay nasa daan na naman. Tanong ng ama anong nangyari. Hindi gaanong katagal umihi. Ayaw kausapin ni Jiuer. Bigla, si Yuzhanow ay kumakanta. Habang naglalakad sa sorghum field, ipakita kay Jiuer ang daan pauwi. Dalawang berdeng field. Maganda tingnan si Jiuer naka-red jacket. Kumanta si Yuzhanow kasama si Jiuer. Inisang ama ni Gears na sumusunod sa likod. Kumakanta siya lumabas ka. Walang hiya ka. Nonsense singing naman. Pangit ng boses. Hindi duwag si Yuzhanow. Mas malakas itong kumanta. Tuwang-tuwa si Gears na tinukso niya. Pag-uwi niya, hindi kumain si Jiuer. Pinabalik siya ng ama kay Lee. Nagbigay raw si Lee dato ng itim na mule. Dapat bumalik si Gears at mamuhay ng maganda. Hindi na kaya ni Jiuer. Hindi kita ama. Wala akong tatay na katulad mo. Gusto mo akong ipagpalit sa isang mule. Sumama ka sa iyong mula. Di man lang may kumpara sa hayop. Putulin niya na ang relasyon sa ama. Hindi na babalik. Hindi alam. Pag nag-away ang dalawa, may nangyari sa Shiba Laipo. Napatay si Lee Dato. Nagpadala ang county ng mga tao. Walang nakahanap sa pumatay. Ito na ang katapusan ng usapin. Kita mo patay na ang shopkeeper. Nag-usap sila at umalis sa Shiba Laipo. At magtrabaho sa ibang lugar. Si Gears ay di ng ahas na bumalik. Takot na mahawa ng leprosy. Tulog sa bakuran sa ilalim ng blanket. Mahal ni Luohan si Jiuer. Ito mangkok ng sorghum wine. Na-spray sa paligid niya. Nakakatanggal daw ng wine ang mga sakit. Naging okay na si Jiuer. At na-touch siya. Second na araw. Nag-empake ang mga lalaki. Naghahanda na umalis. Pinigilan ni Jiuer. Huwag munang umalis. May sasabihin ako. Hindi natin masisira itong palayok ng alak. Humingi ng tulong kay Luohan. Meaning na natili siya sa bahay ni Lee. Lahat ay kailangan niyang ayusin. Babae ako. Salamat sa iyong tulong. Kung ayaw mo talagang gawin ito. Kung gustong umalis, di kailangang manatili. Ibibigay ang sweldo ngayong buwan. Pag bumalik ako pa rin ang tao sa sorghum wine. Itong taos-pusong pananalita, napapnatili ang mga lalaki. Sinunog ang mga ginamit ni Lee Dato. Nagwisik din ng sorghum wine sa loob at labas. Pagkatapos masunog, pinutol ni Gears ang design sa bintana. Magsisimula ulit ang lahat. Narinig ni Gears ang magaspang na boses ni Yuzhanow. Lasing siya. Nakapasok ang bedeng. Sa looban, nasa sabik si Yuzhanow na ibahagi sa iyo ang affair nila ni Gears sa sorghum field. Sabi niya gusto niya ako. Sinabi niya sa sorghum field. Sinabi niya sa akin na gusto niya ako. Galit na binuksan ni Gears ang pinto. Pinapasok si Yuzhanow. Binigyan siya ng ilang sampal. Sinabing sobrang uminom si Yuzhanow. Hiniling na palabasin siya. Di tumigil si Yuzhanow. Nagreklamo kay Jiuer. Ikaw babae ka. Okay lang maghubad ng pantalon. Pag nakataas naman, di mo ako kilala. Naghanap ng stick si Jiuer. Isang lalaki ang binigyan siya ng pala. Napatulala sa makapal na pala. Pero sa huli naman, tinuruan niya si Yuzhanow ng leksyon. Hayaan siya itapon siya sa tangke ng alak. Biglang, ilang putok ng baril ang narinig. Ito pala ang true bandit na si Sanpao. Lumitaw sa likod ni Jiuer at tanungin kung nakatulog siya kasama si Lee. Sagot ni Jiuer matapos mag-isip. Si Jiuer ay dinukot ni Sanpao. Nagbigay si Luohan ng 3,000 yuan. At nakuha ulit si Jiuer. Nakatulog si Yuzhanow sa tangke ng 3 days 3 nights. Nakita niya kagad. Si Gears ay gusot ang damit. Akala na binyuli ni Sanpao si Jiuer. Umalis siya sa Shiba Laipo na galit. Dumating siya sa butcher shop. Ito ang site ni Sanpao. Hiniling sa tindero bigyan siya ng beef.
Ang tindero ay napakadiin. Karapat-dapat ka kumain ng beef. Ito ang beef na para kay Sanpao. Walang choice kundi kakain ng ulo ng baka. Kumain at magpunas. Nais umalis ng di nagbabayad. Ngunit pinigilan ng tindero. 1 yuan. May 3 tansong barya lang si Lolo. Halika at kumain ka. Huwag hilahin pababa. Pinigilan siya ng tindero. Nung nag-aaway sila, bumalik si Sanpao. Inutusan niya na putulin ang dila ni Yu Zhonao. Lumuhad si Yu Zhonao at sumuko. Ibinagsak niya bigla si Sanpao. Hinawakan ang kutsilyo sa leeg ni Sanpao. Hindi ako magkakaroon ng sama ng loob sa iyo. Sinira mo ang babae ko. Wala. Dahil ba sa 3,000 yuan? Hindi ako hihipo ng babaeng may leprosy. Nang natuto si Yu Zhonao, di binubuli ni Sanpao si Jiuer. Ibinaba niya ang kutsilyo. Hindi niya inaasahan. Nag-counterattack si Sanpao. Ilagay ang sarili sa dehado. Tinutok ni Sanpao ang baril kay Yu Zhonao. Pero hindi siya pinatay. Iginagalang niya si Yu Zhonao. Panahon na para gumawa ng alak ang brewery. Hiniling ni Luohan si Jiuer na pumunta sa kaldero. Relax ka lang. Guys, nandito na ang tindera. Maging mas motivated. Naranasan ni Jiuer ang nasusunog na boiler. Nahirapan gumawa ng alak, isang serye ng procedures. Ang bagong alak ay natitimpla na. Lahat ay kumuha ng pulang sorghum wine. Sundin ang mga patakaran upang mag-toast. 九月九娘新酒好酒出在咱的手，好酒喝了咱的酒，上下同庆不可走，喝了咱的酒，一人感动情杀口。 Ay toast ang Dionysus. Lahat ay uminom ng alak. Sabay na binasag ang mangkok. Hayaan si Jiuer na tikman din ito. Nasarapan si Jiuer. Ininom ang alak sa isang iglap. Punong-puno ng tawanan ng shop. Sa ngayon, dumating si Yu Zhonao. Masaya, masaya. Nagtaas ng ilang vats na may new wine. Ay ando ang sinturon sa harap ng lahat. Humarap sa tangke ng alak. Lumapit siya kay Jiuer at sinabing, panoorin mong binibigyan kita ng steamer. Ang pagbibigay ng mga regalo ay mahirap. Pinatunayan ni Yu Zhonao ang kanyang lakas. Ipahayag ang determinasyon kay Jiuer. Nahuhumaling si Jiuer. Tinitigan ni Yu Zhonao si Jiuer. Tapos binuhat siya sa baywang. Tulad sa isang sorghum field. Sa ilalim ng lahat ng mata. Hindi tumutol si Jiuer. Akayin siya ni Yu Zhonao sa bahay. Napuyat si Luohan buong gabi. Galagala siya sa winery. Nakaamoy ng kakaibang bango. Nagmula sa tangke ng alak na iniihian. Dumampot si Luohan ng sandok ng alak. Isang inumin lang. Pumunta kay Jiuer para sa good news. May good news. Si Yu Zhonao ang nagbukas ng pinto. Dismayado si Luohan. May good news. Tapos na ang alak. 10 years plus na ako nasa kalan. Di kailanman gumawa ng ganoon kasarap na alak. Tinanong si Jiuer sa title ng alak. Sabi ni Jiuer na shibalihong dapat. Jiuer, shibalihong ay nasa pintuan. Mula noon, umalis si Luohan nang walang palem. Di alam kung saan na siya. 9 na taon na ang lumipas. Sikat na ang shibalihong. Gumaganda ang negosyo. 8 years old na ang anak ni Yu Zhonao at Jiuer. Nang pinunasan ang mukha ng bata, biglang nakakita ng pamilyar na figura. Nakatayo lang sa slope, mabilis na hinabol ni Jiuer. Kuya Luohan. Si Liu Luohan ay matagal nang wala. Tumalikod si Jiuer. Natagpuan si Yu Zhonao. At nagseselos ito. Ngumiti si Jiuer. Bumalik kasama si Yu Zhonao. Di nagtatagal. Inayos ng Japan ang daan sa Qingshakou. Napilitang yurakan ng mga tao ang sorghum. Riles para sa mga Hapones. Matanda hanggang sa bata. Magtrabaho para sa Japan. Ang tindero. Ng butcher shop at apprentice. Pagkatay ng baka at tupa. Kailangan magbabalat ng balat. Tingnan ang skills ng tindero. Kinalakadkad ng Hapones ang 2 lalaki. Ikabit sila sa kotse. Magbalat ng 2 pang balat. Ang nagbibigti ay ang 2nd Artillery. Natigilan ng tindero. Kung hindi ka nakikinig sa Japan, mamamatay ka. Gusto ni Sanpao na masaya siya. Matagal na nagpumiglas. Binigyan ng good chance si Sanpao. Kinalagkad ng Hapones ang apprentice. Hayaan siyang magbalat. At ang 2nd taong binitay ay si Liu Luohan. Lalaking nanginginig sa takot. Dahil takot sa kamatayan. Huwag suwayin mga Hapones.
Pinatay si Luhan sa buong view. Nabaliw din ang lalaki. Sabi nila, si Liu Luohan ay nasa Communist Party. Isama ang iarmadong puwersa upang labanan ang Japan. Ito ang paghihiganti ng Hapones. Si Jiwer at ang mga kasama ay sumasamba kay Luohan. Nagbuhos ng alak, ang unang lumuhad at yumuko. Hayaan ang anak na lumapit. Daguan luhod. Ito ang sibalihong na ginawa ni Luohan. Kautaw. Tumingin si Jiwer sa lahat. Uminom ang lalaki ng alak. Nabangga ang Japanese car. Paghihiganti para kay Luohan. Kumuha ng sulo para sindihan ang sorghum wine. Nang nanguna maluhad. 9月9酿新酒，好酒出在咱的手。好酒，喝了咱的酒，上下同齐不可走。喝了咱的酒，一人战斗青沙头。 Ang lalaki mula sa Shiba Laipo. Gamitin ang nasunog na alak, upang ipahayag ang paghihiganti nila. Next day ay madaling pa. Naghukay mga tao ng butas si Cheng Shako. Naglagay ng mga pampasabog. Ibalik ang lupa sa original form. Nagtago ang lahat sa sorghum field. Sa tanghali, napakainit ng araw. Malapit na siya makolaps. Di rin piniling sumuko. Nakita ni Daguan ang araw ngayon. Nagkasakit ang mga mata. Pula ang lahat. Naghanda si Jiwer ng mga pagkain at alak. Naghihintay sa kanila. Tumakbo si Daguan pabalik sa winery. Tapos na ang laban. Wala. Paano ang iyong ama? Gutom ang tatay at ang iba pa. Binigyan sila ni Jiwer ng pagkain. Parating na ang sasakyan ng mga Hapones. Nais isumbong ni Daguan kay Jiwer. Maaaring huli na. Nahulog lang si Jiwer. Simulan mo nang magpaputok. Walang oras para tumakas. Isinakripisyo kagad. Huli na para magdalamhati. Hilahin ang granada. Di tumunog ang kulog. Nakikita niya at ng iba ang kamatayan. May hawak na bomba. Sumugod patungo sa mga Hapones. Nagsimula ang labanan. Na may tunog ng pagsabog. Namamatay silang magkasama. Puno ng patay ang lugar. Tanging si Daguan na lang ang natitira. Umiiyak siya sa takot. Taye. Lumabas si Yuzanaw mula sa likod ng kotse. Hawak ang kamay ni Daguan. Naglalakad sa harap ni Jiwer. Sa kabila, malamig ang pagkain sa bahay. Kahit nandoon ang ulam, wala na ang taong